Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kahit tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin pinalalakas ng bagyong Karina na sa ngayon ay may international name na NIDA yung epekto nitong hanging habagat o yung tinatawag din natin na southwest monsoon. Sa ngayon po ito ay dominante, partikular na dito sa may Luzon hanggang dito sa may bahagi po yan nitong Western Visayas. Ito pong habagat ang magdadala ng moderate to heavy rains. Ibig sabihin po niyan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may bahagi nitong Zambales hanggang dito sa may Bataan, gayon din dito sa may Mindoro provinces at sa may probinsya nitong Palawan. Dito naman sa atin sa bahagi nitong Metro Manila hanggang dito sa natitirang bahagi nitong Luzon, pati na rin dito sa may Western Visayas, inaasahan po natin yung pag-iral ng mga may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman nitong Visayas hanggang dito sa Mindanao, inaasahan nating magpapakita na si Haring Araw pero nariyan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman, huwag kalilimutang magdala ng payong sa inyong mga lakad. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ng isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Kung paborito mong bahagi ng programa natin, itong astronomy, naku para sa iyo ang balitang ito. Alam mo bang nagkakaroon din pala ng storm sa araw? Tama po yan pero kabaliktaran ng nangyayari dito sa ating daigdig, obviously ay mga nagbabaga yung tinatawag na sunstorm. Sa katunayan noong July na i-record ng NASA yung isang sunblast na pinakamalakas ngayong taon. Ayon po sa NASA, umabot sa kategoryang M7.5, itong isa sa mga magkakasunod. Yan po ay sa tatlong insidente nitong solar flare. Ito po ay yung eruption ng enerhiya mula sa araw na nasusukat gamit ang watts per square meters. Ayon sa NASA, mahina pang maituturing itong M category dahil kapag umabot na sa X category yung mga solar storms ay posibleng maapektuhan na maging yung mga astronauts na milyong-milyong kilometro yung layo mula sa araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.